Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Suspiciat and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the new series or new topic for this series. And our topic is all about all glory belongs to the Lord. And our scripture is all about Psalm chapter 68 verse 19 NI version. Praise be the Lord to God our Savior who daily bears our burdens. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapaalala na ang Diyos ay ating tagapagligtas na laging kasama natin. Excuse me. At siya ang nagdadala ng ating mga pasanin araw-araw at nagbibigay sa atin ng kalakasan. So, ang lahat ng tagumpay at biyaya ay nararapat lamang na ibalik natin bilang papuri at kawalhatian sa ating mahal na Diyos. Siya kasi ang Diyos na gumagawa ng paraan upang tayo malampasan ang mga hamon ng ating buhay. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God leads the battle to victory. So, ang ating mahal na Diyos, ang ating makapangyarihang mandirigma na laging nangunguna sa ating mga laban. So, sa kanyang patnubay at kapangyarihan is nagkakamit tayo ng tagumpay laban sa mga pagsubok at kaaway sa buhay. So, yung bawat tagumpay ay patunay ng kanyang katapatan at pag-ibig sa atin. So, hindi tayo kailanman nag-iisa sa laban sapagkat siya ang ating sandigan at gabay. So, yung bawat panalo, dapat nating ipagkaloob yung kawalhatian sa kanya. Second is God carries our burdens daily. So, yung araw-araw na binubuhat ng Diyos ang bigat ng ating mga pasanin is hindi niya tayo hinahayaan mag-isa sa ating mga problema. So, sa kanyang presensya is nakakahanap tayo ng kapayapaan at lakas upang magpatuloy. At siya ang Diyos na laging nakikinig sa atin at nagbibigay ng kaginhawaan. So, pinapakita nito na mahalaga tayo sa Kanya at nais niya tayong tulungan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, last teaching is God is worthy to be praised. So, ang Diyos na tumutulong sa atin araw-araw ay karapat-dapat na purihin. Purihin. So, sa lahat ng kanyang ginawa at patuloy na ginagawa is walang sino man yung maaaring mag-angkin ng kawalhatian kundi siya lamang. So, yung ating papuri at pasasalamat ay tanda ng ating pagkilala sa kanyang kabutihan at kapangyarihan. So, habang tinatanggap natin ang kanyang mga biyaya is dapat tayong tumugon ng may pusong puno ng pasasalamat. So, ang papuri ay dapat maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is, reflect on how God has led you to victory. So, dapat natin balikan yung mga tagumpay na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos sa ngayong taon. Kumbaga lahat ng mga matagumpay, kahit naman hindi matagumpay, is kailangan nating ipagpasalamat. So, tandaan ang mga pagkakataong iniligtas ka or tayo mula sa mga pagsubok at binagyan ng mga solusyon sa ating mga problema is dapat mag-aantay tayo ng oras para pagnilayan yung kanyang katapatan at kadakilaan. So, gawin itong inspirasyon upang magtiwala sa kanya sa mga darating na araw. So, yung pagkilala sa mga nagawang tagumpay ay nagpapalalim sa ating pananampalataya at sa ating Diyos. So, second, take and praise God for the whole year. So, dapat tayo magpasalamat sa Diyos, hindi lamang para sa mga mabubuting bagay, kundi pati na rin sa mga hamon na nagpatibay ng ating pananampalataya. So, gumawa tayo ng mga listahan ng mga biyayang natanggap natin at ialay ang papuri sa Kanya. So, gawing makabuluhan ang bawat araw sa pag-alala ng Kanyang kabutihan. Dapat tayo magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba at paggawa ng mabuti. So, ang pasasalamat ay nagpapahayag ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. So, last application is fast on the first week of this coming year. So, dapat natin simulan ng bagong taon sa pamamagitan ng pag-aayuno bilang tanda ng ating pagtitiwala at pagsamba sa Diyos. So, gamitin ang ating panahon sa pag-aayuno upang pagnilayan ang kanyang kabutihan at humingi ng kanyang patnubay para sa darating na taon. So, hayaan natin ang espiritual na kalakasan ay magmula sa ating mahal na Diyos. So, gamitin ang pagkakataon upang magpakumbaba at ituon ang iyong puso sa Kanya. So, yung pag-aayuno ay isang paraan upang ipakita na siya
siya ang higit sa lahat sa iyong buhay. So, ngayon dadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how has God carried your burdens daily this year. Share your testimony. So, yung paglipas ng taon, alam naman natin na marami sa atin ang nakaranas ng iba't ibang pagsubok, ngunit ang Diyos ay nanatiling tapat sa pagbibigay ng lakas at pag-asa sa akin. So, marahil is nararanasan ko rin yung mga bigat na problema katulad sa school, sa family, sa kalusugan ko syempre. Pero nararamdaman ko rin ang kanyang presensya na nagdadala ng kapayapaan at kaginhawaan kasi siya lang nakakaalam kung paano ito sisolusyonan. Kailangan mo lang humingi ng guidance. So, sa kanyang paggabay, ayan, katulad sabi ko, sa kanyang gabay, maraming bagay ang nalagpasan na tila imposible para sa akin. So, yun. So, let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong walang sawang pagtulong at pagbuhat ng aming mga pasanin araw-araw. Lord God, pinupuri ka namin sa iyong kaputihan, katapatan at kawalhatian. Lord God, salamat sa mga tagumpay na ipinagkaloob mo sa amin ngayong taon. Lord God, naway simulan namin ang bagong taon na puno ng pananampalataya at asa sa iyo. Lord God, patuloy kang maging sentro ng aming buhay at tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.